kuya, mga kasambahay. Siyempre, binabati natin ang ating mga kababayan all over the world na nakatutok dito ngayong umaga, araw po ng Monday. Kaya ito ang ating katanungan para sa ating segment na Usapang Pangkalusugan. Totoo po bang ang mga taong madalas na nagpupuyat ay prone sa pagkakaroon ng eye bags? Yan po ang alamin natin kasama ang ating resident dermatologist dito siyempre sa ating segment ang Usapang Pangkalusugan. Kasama natin ang napakaganda para everyday. Diba? Gumaganda na gumaganda. Thank you for coming over. Nakita kita sa Apalit kahapon. Ay, really? Yeah. Of course, Dr. Sara Barba Cabudil. Yan. Hi, morning. Good morning. Ayan. Maganda yung ating topic, lalong-lalo na sa mga taong puyat. Napuyat ka ba kagabi? Hindi. Masarap ang tulog ko. Pagkadating ko galing Pampanga, tulog na ako. Very good. Well, marami sa amin ang napuyat at sinasabi nga ng mga kababayan natin na isa yan sa mga rason kung bakit nagkakaroon ng eye bags sa mga tao. First of all, let's talk about eye bags. Ano ba tong eye bags? Merong tanong si Diego kanina. Iba ba daw yan sa, ano? Ibang. Ibang eye bags. Oo. Pagkatulog kasi. Pagkatunog. Yung eye bags, di ba, sa ilalim? Yeah, under the eye. Okay, so, kailangan kasi natin munang malaman kung anong klase yung tinutukoy ng pasyente na eye bags. Kasi tatlo ang pwedeng sanhi niyan, ano? So, we have kasi dito, under the eye, we have yung muscle na nagpapa-open ng eyes natin. So, pag laging ginagamit, okay, lumalaki yung muscle na yan. So, like any other muscle in the body, di ba, pagka nag-weights, nagiging prominent yung muscle. So, ganun din doon. Kung masyado ka nagko-close open, ganun? Hindi nagagamit. Laging naka-open, kunyari kulang yung time of sleep, o yun. Okay. And then, yung iba naman, nagkakaroon ng fat deposits dyan. Okay. So, kahit bata pa, nagkakameron din eh. Though, pag nagkaka-age na, mas prone mag-develop ng fat deposits here under the eyes. Okay, so that's another problem, no? Or another cause of eye bags. And then, thirdly would be yung skin. Pag nag-age kasi, nawawala na yung supporting structure sa ilalim ng ating skin. Ganyan ba yan, like, Doc? sa case ng ating nandito sa ating screen. Sa ating screen, you can see here, yung very prominent yung fat deposits. Okay, so yan. Pag ganito ang condition, ang pwedeng management na yan would be a lower blepharoplasty. So, nagkakaroon ng small incision under the eye and then tinatanggal yung fats na yan. Dok, bakit parang ang layo ng eye bags niya? Usually, dito natin nakikita yung eye bags, no? Parang dito, no? Parang sobrang In gamit her na. case, okay. Sobrang puyat. Pag ina-analyze natin sa kanya, hindi, it's beyond yung pagpapuyat eh. Kasi pag tiningnan mo, normally, pag nagpupuyat, dito yung malaki, yung prominent, yung parang pag naka-squint ka, di ba? Masyadong prominent yung muscle. So, it seems sa kanya, ang cause ng eye bags niya would be age. Paano ko nasabi? Kasi here, sa ilalim, sa upper eyelids niya, nakababa na. So, yung fold nakadroop na. So, probably it's the age and yung here, meron siyang fat deposit. So, dalawa yung causes. Yung skin niya, nag-droop na rin. Yeah, because Kaya of the weight yung na binibigay ng fat deposit na nandun sa area. Okay, so di ba, syempre, the skin will try to hold it for a while, but later, pag hindi na niya kinaya, makikita mo na nagsasag, na nagiging bag na siya. Okay. Okay, kaya tawag, yeah. Diba, may mga genetics have something to do with how one reacts to, for example, sabi mo, laging puyat, another person hindi magde-develop kaagad. Pero yung isang tao biglang magde-develop. Or may mga tao, paumbok, may iba, palalim. Does it have to do with genetics also? Yes, of course. Kasi yung ating mga anatomical structure sa system natin, whether sa skin yan, or iba pang mga, like for example, the muscles, ano yan may kinalaman dyan kung paano yung naging aging process ng mga parents mo, ganun din ang magiging aging process ng anak nila. Okay? So, kalimitan, kasi it doesn't always follow na 100%, no? Usually, parang pagka kunyari dad, kalimitan yung son ang nagpa-follow ng path ng aging process. Pagka naman mom, syempre, susunod naman yung daughter. Okay? So, but sometimes, nakaka-encounter din tayo ng mga patients na actually, ang malalim po yung nasolabial fold, yung dad ko, pero babae yung patient. Okay? So, namamana natin, kasama yan sa genetic factors na nakuha natin nung kineri tayo ng mom natin. So, pag following the basic rule, the son will follow after the father and the daughter after the mom. Basic rule. Yes, but in special circumstances, the son can get it from the mom also. Yes, okay. Kasi syempre, di ba, yung parang isa namang child would be, the genes would be a combination of the moms and the dads. Okay, so... Okay.
Can it also be caused by yung water retention? Kasi sinasabi nila, pag masyado ka daw mainom din sa tubig, nagkakaroon ng water Nagiging retention. puffy. O, nagiging puffy sa Okay. ilalim ng ice. So, babalikan natin ngayon. That was yung third na minention ko na pag nagkaka-age tayo, syempre, yung skin natin, wala na siyang supporting substances sa ilalim. Para lang nakaka-relate yung ating mga tagapanood. Aware, lahat naman tayo nakakain na ng chicken. If you try to remove the chicken skin, di ba may muscle sa ilalim? Sometimes in between, meron yung parang thin layer, di ba? meron. Okay. Pag mas bata pa ang tao, mas makapal yun. Okay. Pag nag-age na, numinipis siya. So, wala nang laman. It becomes space. Okay. And then, if you have extra fluids in the body, syempre, meron siyang isang space doon, pwede silang magpunta. So, yun po yung tinatanong nyo kanina, Ate Lynn. Okay. Ano naman yung kaso, Doc? Yung iba naman, kasi dahil wala silang eye bags, nagpapalagay naman sila. Di ba may ganun? Kasi minsan kasi may foreign look no? Pagka malalim yung eyes. So, pero Bakit wala silang eye bags? Ano yung... sure, actually, nga yan It's composition. very advantageous on their part, no? Pero probably it's the look that they're after lang, no? It's not, it doesn't give any benefit na pag nagpalagay ka, may makukuha silang ibang benefit. Kasi normally, kaya nga pag naglalalim na siya, nagpapa-inject pa yung iba ng filler dito sa may tear trough kasi para itutulak, iaangat, Para no? may angat Oo, siya. para may support na ngayon yung natin yung skin doon para hindi na siya tuloy-tuloy lumalim. Yung injection na yan, matagal ba yun? Ilang araw ang downtime nun? O meron bang downtime? Ang downtime niya, depende kasi sa inilagay, no? Kasi it's not a routine thing that you inject under the eye. It has to be, the doctor has to use a special filling agent for that particular site. Kasi pag gumamit ng malalaki yung molecules, they end up having big ones talaga. Mas lalo pang Mas lumalaki. malalao. And then, kung maganda yung material, kayang tunawin. But if hindi maganda yung material, hindi forever magsistay yun na parang ang pangit. May mga ganyang cases na the plastic surgeons or the cosmetic surgeons would have to open it and then to scrape it off para lang matanggal. Oh my gosh. Mag-undergo ka pa ng ganon. Kaya maganda dapat yung ating mga tagapanood, chine-check din nila yung background ng mga doctors na pinupuntahan nila. Oo. Kasi syempre face Dapat yan. katulad ni Doc Oo. sa... Hindi kasi di ba face talaga yan di ba? Kaya. Pagka nagkamali dyan, mahirap pa sa retokehin. Yes. Oo. You've mentioned kanina, Doctor, yung mga possible na mga causes ng pagkakaroon ng eye bags, yung puyat, Yeah. tubig. Ano pa, Doc? Okay, usually sa tatlo lang naman maglalaro. But of course, like for example, yung sa case kanina, no, dito sa screen, no, you can see, dalawa yung sa kanya, the skin and the fat deposit. Okay, so in that case, management yung mas importante na pag-usapan. Dapat, makikita ng doctor, mai-assess ng doctor kung ano ba yung underlying problem. Okay, yung cause. Para kung kunyari, matanggal na yon, mas mamamanage siya ng mas tama yung patient. Opo. Like for example, here, pag kunyari tinanggal lang yung fats, okay, since nag-expand na yung skin, so dapat the doctor also knows na dapat magtanggal siya ng excess skin. Kasi di ba, just to contain this big bulk of fat, kailangan mag-distend ng total ng skin. Ngayon, kung tinanggal na yung fats at hindi mo binawasan yung skin, nakasag pa rin yung skin, yung may eye bag ka pa rin. O tsaka we have to be careful kasi di ba minsan may sinasabi din yung mga doctors na yung pagkakaroon ng eye bag can be one of a symptom or sign na may problema ka sa katawan mo, di ba, Doc? katawan, Di ba? oo, yun. Parang may sakit ka na something na pwedeng yung pagkakaroon ng bulkness sa ilalim ng mata mo can tell you may sakit ka sa Probably yung sinasabi mo dyan, Ate Lynn, is that yung nag-retain ng water. Kasi normally, di ba, pag namamaga yung mga mata, it's probably isang area lang na may pamamaga. Like for example, pag may kidney problem. Yun. Okay, di ba? So, hindi mo mai-excrete yung mga salt and water properly. So, hindi lang sa eyes, but sometimes pati sa mga, sa paa, okay? Or may tinatawag tayong anasarca. It's generalized edema, buong katawan yun. Edema. Yun Yeah, yung oo. sinasabi natin pagkakaroon ng water retention. Kaya ako rin naman kasi natanong yung tungkol sa mga causes, Doctor. May mga kilala naman kasi akong okay naman sila matulog. Hindi naman sila napupuyat. Pero bata pa lang talaga sila. Talagang prominent na yung na. pagkakaroon ng eye bags. Diba? So, Parang hindi na nila matanggal. Kasi they're saying sometimes you can put ice daw para ma-minimize yung eye bags mo. Lalong-lalo pag bagong iyak ka. Diba yung mga ganon. Pero meron naman, pinanganak na talaga na parang malaki yung eye bags. So, doon po pumapasok yung sinabi kanina ni Mr. Diego Castro. Mr. Na, talaga. yeah, na ano. Mr. talaga. Tinatanong niya, doon factor po yung yung genes. Opo. Okay, so depende kung ano yung structure ng infraorbital
infraorbital area ang tawag natin dyan, just below the eyes. Okay, so Pero yung pagkakapaglagay ng ice, it can help nga talaga. it can help kasi in the aspect na nape-prevent niya nga yung retention of water, no? Kasi ang nangyayari pagka syempre warm ang temperature, you expect the pores or the channels of the skin to be open. So the fluids can just go in and out of these channels. Okay? So whereas kung medyo malamig yung temperature dun sa area, mas nag-constricted sila, hindi maka-flow towards dun sa area na yun. So, nami-minimize natin. Dun din nag-follow po yung paggamit ng mga pipino or anything, yung ibang watermelon ginagamit or yung mga used tea bags. Okay? Oo So, nga. Let's talk about that. Kasi sinasabi naman nila, paglagay lang, ang logic daw ng pipino is the coldness. Wala naman talaga masyadong ingredients meron ng pipino na pwede pumasok sa mata para matanggal yung eye bags. Is it true? partly, meron din na i-contribute, Atiline po, yung moisture na content ng pipino. Kasi, bukod dun sa coldness, which tama po kayo doon, and then it also, di ba, it has a feeling of, it's so cool, di ba? So, pag nilagay mo doon, na ita-transmit yung temperature ng pipino dun sa skin. Okay? So, just the same like what I said, pagka malamig po yung temperature, nagko-constrict yung mga channels. So, hindi yung fluid stable lang sila dun somewhere, hindi po nagmamigrate towards dun sa ilalim ng eyes. So, do you recommend, Doc, like for yung eye bags, ang laki-laki ng eye bags ko lagi, di ba? Everyday ako mag-put ng pipino or yung cold Press. cold compress. Sa assessment ko sa'yo, Angela, no, it's basically yung sa sleep ang parang medyo kulang. Talaga? Kasi ang prominent sa'yo, it's the muscle Ayan here, So medyo... Sleep. Yung sleep. But of course, kahit yun yung management, kasi kanimilang ginagawa dyan, Ate Lynn, minsan binobotox yun. Okay? Para hindi maging prominent or hypertrophied yung muscle under the eyes. But pwede rin kasi na, syempre may fluid din, may konting fats na rin. The machines like yung mga radio frequency machines will really help in parang moving out or naliliitan mo na yung fats tapos yung mga water, tatanggalin yung excess water. So makakatulong. Very direct lang kita ng konti. Lack of sleep or oversleep? May ganun ba? Oo. Pwede ba oversleep? Wala akong ginawa, di natulog ako Pag oversleep, usually ang puffy sa taas Baliktad. Di ba po? Kasi Parang Kasi every weekend, bumabawi si Angel. Tulog yan from Friday to Sunday. Ako luto ng luto. Ako naglilinis. Ako nga nag-vacuum ng bahay. Kaya pag may eye bag, di ba? Parang mas malaki. Hindi kasi dapat maintindihan ng ating mga manonood na hindi kasi ganun yun. It's a matter of parang babawi ka It's basically dapat everyday tama yung content, consistent yung number of sleep mo. Na consistent and tama yung duration. Okay? Hindi yung parang gising siya ng parang Monday to Friday. Hindi na siya gising ng Friday to Sunday. Tulog. Okay, meron tayo So yung tanong mo sa akin, babalik tayo doon. Depende anong araw mo siya nakita. I guess. Okay, meron tayong text question mula sa ating text line. Inborn po ba o pwede po bang lahi ang pinagkakaroon nito? Kahit hindi magpuyat, bakit po may mga taong kahit nagpupuyat naman, ay hindi po nagkakaroon ng eye bags? Yun yung tanong natin kanina. So basically, nasagot na natin kanina na, okay, genetic factors or yung lahi, no? Pwede yon. At the same time, conforme po sa itsura ng tao, depende na i-assess natin kasi yan kung ano ba yung sanhi ng pagkakaroon niya ng eye bags. Kasi since marami tayong dahilan, pwede yung skin, pwede yung muscle, pwede po yung fats. Okay, so yun. Tanong ko rin, doktora, kasi ako nung araw, ayaw ko rin na namamaga yung mata ko, so I will put ice. Maganda ba yung direct yung ice dun, yung yellow kasi kala nila sa ilalim, mas maganda ba yun? Kasi mas madali ba yung makakawala ng pamamaga? Or okay lang na basta cold lang? Okay. Pwede bang magkaroon ng komplikasyon pagka talagang direct yung Diretso. yellow na ilalagay mo sa mata mo? Actually, Ate Lynn, okay lang kasi na parang nagda-dampen tayo ng ice or we do ice compress parang from just for a short duration lang, no? Kasi ang mako-compromise natin naman would be the moisture, the natural moisture of the skin. Kasi alam natin, too much of everything is bad. So, too cold na temperature na ilalagay natin sa skin, lalo na dito sa infraorbital area, masyado pong manipis yan. Okay, kukonti po yung mga glands natin supplying the moisture. Kung patuloy yung matagal na panahon yung coldness, magpipil na po siya. And pag sobrang
dry yung skin, nag-irritate na kasi siya. Kaya pala pagka may peeling, hindi nilalagyan sa ilalim ng mata Yes. kasi masyado siyang manipis hanggang dito lang pagka pinipil yung mukha. Yeah, okay. In my case, kunyari may dumating sa akin na isang patient sa unang visit niya, pag nagpa-peel, minsan sinasamahan ko, but yung succeeding hindi na. Kasi gusto ko rin naman kahit once mag-peel para matanggal yung mga pwedeng maging wrinkles later on. Okay. So, ayan po mga kasabay. Any questions? Itong dalawang to, walang problema sa eyebags, no? Ganda. Bawa, yung yako eh. Meron din yan kahit wala. So, yung mga treatment procedures na nabanggit mo kanina, pwede Botox, Doc, Yeah. Kung sa muscle. kung sa muscles. Pero may sinasabi kang pagka may edad na, hindi na kaya ng mga ganong klase, di Yeah. ba? Pag may edad na Pagka-fats lalo, Yes. oo. Hindi na po kaya kasi syempre, kahit po ano pang ang gawin ng machine, kunyari machine ang gagawin ng doctor sa clinic na pupuntahan, paano po gagawin natin dun sa excess skin? So that has to be removed from dun sa area. Ay, no, Okay. wait, last na. Yung mga nagpatanggal ng eye bags, may tendency bumalik yun, di ba? Ang tawag natin, it's not actually pagbalik eh. It's basically kasi the aging process is inevitable. So tuloy-tuloy pa rin, magdudrop pa ulit yon. So kung may excess skin na naman, that has to be cut again. But usually, kunyari, pag nag-start magpatanggal at 40, ang susunod yan, pwede na 50 or 55 years After old. mga Yeah. 10 years. old. Pero Kasi yung akin, yung case ko, may pag-asa pa yan. kaya naman actually, hindi naman ganun kalala. Kahit machine, kaya siya. Ang importante lang, pumunta ka. Hindi ba masyado siyang busy? Ako, 50 na ako. May eye bags ba ako? Parang wala sa iyong mata ko. Baka daw kasi masyadong namamaga yung ilalim tsaka mali yung taas, kaya nawawala yung mata. Hindi naman ganon. Oo. Pero sa case ni Kong, feeling ko yan yung mga hunk yan, ng mga kapanahunan niya. Di ba? Yung mga ganyan, mga chinito eyes daw. Lakas maka Bruce Lee. Alright, ayan. Thank you, Dr. Sara. And sa kanila pwedeng matagpuan. I'm sure marami ng mga kababayan natin ang gustong ipatingin sa inyo ang kanilang mga eye bags. Okay, so yung mga nanonood po natin, pwede niyo po kaming puntahan sa Klinika Figura, located po at Unit Ground 2B, the Gallery Building, Amarsola Street, Legazpi Village, Makati City. And malapit na din po kaming magbukas in San Fernando, Pampanga. We'll give you the address later yan. Wow, congratulations. Thank you Thank you. so much. Thank you Ang po. galing talaga mag-explain ni Dr. Sara.